evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes for tonight, with DJ Jen Mendilio. Kasi wala si DJ Happy. I don't know kung bakit. Pero peg naman natin DJ Happy, di ba? Okay lang yan. Okay, so for this episode, no, malalaman nyo kung bakit wala si DJ Happy. Alright, so welcome again sa Anything Goes dito sa GCCF, Central United Methodist Church. And allow me to thank our sponsors, Wingspired, Luminosa, and RCA Build Pro. And of course, ang ating ministerial team headed by our administrative pastor dito sa Central United Methodist Church, si Reverend Rani Jacinto, and of course, ang ating chairperson ng New Ministries, Miss Mara Panganiban. And hindi natin pwedeng makalimutan ang ating production staff ng Anything Goes, of course, headed by our direct Rayam de la Serna, and of course our production team. Ayan, kasama po dito ang ating chairperson ng multimedia, si Sean Abela, and executive producers na si EJ Mahipus and yours truly. Ayan, so for today's episode or for tonight's episode, makakasama natin ang kilalang-kilala ng Central United Methodist Church. And of course, nabanggit na rin ito, madalas nababanggit ito dito sa Anything Goes, no? Siyempre, no other than ang pinakamasipag natin na member ng Central United Methodist Church, and of course, member ng GCCF, God's Children Christian Fellowship. Walang iba kundi ang nag-iisang, yan talaga, highlight natin, nag-iisang kabiyak ng ating DJ Happy, na si Teacher Vangie Hernandez. Welcome, Teacher Vangie. Good evening, everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Jen Mendilio. Ayan. So thank you very much, Ate Vangie, no, na sa kabila ng kabisihan mo, no, sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa, no, dito sa ating, of course, parating na itong 2024, meron tayong inaabangan na special occasion dito sa Central United Methodist Church. And dito pa lang, pagtapak pa lang ng January, alam ko marami ng preparation talaga. Being I think you are the vice chairperson ba ng The anniversary committee. Ayan. So, Ate Vangie, before we go to your spiritual journey, your involvement in our church, tanungin ko lang, sino ba si Vangie Hernandez? Ayan. I'm Vangie Hernandez at ako ay isang guro by profession. Okay. I have been to the academe for 24 years now as a classroom teacher, as school administrator, and a school principal. Wow! So, school principal, Ate Vangie, napakabigat na responsibility ang pagiging principal, no? Pero ito ba talaga yung passion mo, yung teaching? Nagsimula lang yung passion nung 2015. Okay. Pero matagal na akong teacher. Ayoko talaga maging teacher. Alam mo yun? Siyempre, alam mo naman. Nagtuturo ka pero hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo. Until nung dumating ako dito sa Central Church, sa CMEC, nung may school pa rito ang ating iglesia, dito ko nakita yung beauty, yung ganda talaga ng pagiging isang educator. For 24 years, tama, Ate Vangie, no? 24 years. So parang mid na ba yun ng... May 10 years ako 10 na years. parang wala lang, ganon. Kasi nagtuturo ako pero parang wala yung passion. Medyo mahirap naman talaga. Sa totoo lang, no, ang hindi biro maging teacher. So, dahil ako rin, na-experience ko na rin magturo ng mga bata kasi sa DBCS natin, yung Vacation Church School, di ba? Doon pa lang naramdaman ko na yung hirap na pagtuturo ng mga bata. Ate Vangie, ano yung level yung tinuturuan natin nung nag-start ka? Nag-start ako actually sa college. College agad? Oo, college agad. Wala pang bakasyon yon, yung kakagraduate mo pa lang. So, na-hire ako agad sa college. Tapos, mga 4 years ako doon. And then,
naging high school, tapos college uli. And then, nung nandito ako sa Central Church, elementary. Doon sa elementary level ko na nakita yung ganda ng pagiging isang educator. Yun, doon natagpuan yung passion talaga for teaching. And naging, alam ko nagtuturo ka rin, Ate Vange, ng Sunday School. Yes, no? Sa Buklod. Buklod Pilipino ng Tagalog service. Ayan. So, andun talaga, parang nasa dugo nyo ba or nasa family nyo ba yung pagiging teacher? Hindi naman. I think, design ng Lord sa akin. Ang galing, no? Kasi hindi talaga para sa lahat ang pagtuturo. Hindi ganun kadali eh. Maraming pagdadaanan, especially mga pag-usapan natin yung pinagdadaanan sa pagiging teacher mo, Ate Vange, no? Kasi nakikita rin natin, ako naging estudyante. Noon kasi wala akong pakialam kung syempre minsan bad boy tayo sa school. Mga loko-loko din tayo. Naging loko-loko din tayo sa school, di ba? Mga gino-joke natin yung mga teacher, ganun. Pero not to the point naman na dinidisrespect ko yung mga teachers ko dati. Pero may mga na-experience ka na bang mga yung mga challenges diyan sa pagtuturo mo, Ate Vange? Marami. Oo. Kasi yung mga challenges sa pagiging teacher, sa classroom teacher marami. Challenges sa bata, especially yung behavior nila. Okay. Siyempre, iba pa yung study habits nila at napakalaki na burden madalas ng mga guro, lalo na sa basic education, yung pakikitungo sa magulang. Yun pa. Isa pa yun. No? Siyempre, at tinuturing ang mga teachers na pangalawang magulang pagka nasa school na ang mga bata. Siyempre, sa inyo, hinahabilin yung pagtuturo, yung pagmo-mold sa ating mga students para maging lumaking maalam, magalang. Yan, part na rin kasi yun, no, Ate Vange, na turo mo yung magandang good manners and right conduct. And sa pagiging teacher yun yung mga challenges mo. Of course, nung naging school administrator ka, anong year yun yung naging school administrator ka? Dito pa lang naging school administrator na ako. Mga 2017. Tapos tuloy-tuloy na yon hanggang dun sa dalawa pang school na napuntahan ko, school administrator and then principal. Yes. So, pagiging principal, another level Ibang na level naman yan. Yun. So, mas malawak ang responsibility. Naging mas malawak din, syempre, of course, yung challenges na hinarap mo doon. Meron ka bang mga hindi makakalimutang pangyayari or challenges na sa tingin mo ay nag-mold din sa'yo or na-develop mo yung sarili mo? Yung huling school na napuntahan ko as school, pagdating ko pa lang doon, bumulaga na sa akin yung isang napakalaking problema. Wala pa kasi noon dito, meron na pero hindi pa laganap yung online learning. Okay. Ngayon, sinubukan nung school na yon mag-online learning. Hindi nga ready ang Pilipinas doon. Hindi ready yung ating connectivity sa bahay. Pwede sa school, okay lang. Kasi napoprovide yung internet connectivity doon at lahat ng needs. Pero kapag umuwi na sa bahay, mahirap eh. Hindi katulad ngayon na lahat talaga may internet, na lahat talaga meron ng computer sa bahay. Pero back in 2017, hindi pa ganon. So, kinaharap kong problema yung pagdating ko dun sa school, ayaw na ayaw ng mga magulang nung way ng online teaching, no, online learning. So, talagang lahat sila, hindi pa ako isang linggo, lahat sila ay humingi na sa akin ng meeting. Talagang mga mga magulang talaga, iba't ibang klaseng magulang, na lahat sila nagsasabi na ayaw nila yon, quit nila yon. Quit sila doon sa ganong learning style. Pero kasi ako, gusto ko kasi na infuse din ito sa school, yung pagkakaroon ng learning, ng technology sa school. So, para magkaroon ng solution, yung problema back then,
ang ginawa ko, kumausap ako ng isang provider kung mabibigyan nila kami ng something like offline naman. Okay. Pwede yun, di ba? Oo. Kasi pag nasa bahay, mag-offline sila. Pag nasa school, sige, pwede yung online. So, nakakita ko ng isang provider at nag-workout naman yung ganong system dun sa school na yon. Until nung dumating yung pandemic, Okay. o di nakita nung mga magulang yung beauty, di ba? Kahalagahan ng online learning. Oo. So, at least, nung pagdating ng pandemic, hindi na masyadong nag-adjust. Yun. Ganyan si Teacher Banji. Advance mag-isip, di ba? Wala pang pandemic pero naisip niya na yung kahalagahan ng online, di ba? Online learning na pwede kang matuto. Of course, nakita natin nung pandemic, nung pandemic, no? Dito tayo nag-adjust no sa change na ito. Nagkaroon tayo ng online learning using yung mga online platforms natin na naging effective naman. Pero syempre, meron tong mga pros and cons, di ba? So, ano yung mga nakita mong medyo downside ng mga online, lalo na nung pumasok yung pandemic? Iba-iba kasi ang mga bata. May iba't ibang klase ng learners. Merong visual, may auditory, may Sabagay. kinesthetic, ganyan. So, yung iba, madali sila naka-adjust. Gusto nila yung online learning. Kasi, pero yung iba, hindi. Kailangan nilang makita yung teacher, Yun. makita yung classroom, makita yung mga kaklase nila. At hindi lahat natuwa talaga dun sa online learning. So, ang disadvantage nun, iba-iba kasing klase nung estudyante mo. So, hindi lahat makikater mo ng buong buo dun sa online learning na talaga namang rectangle lang yung nakikita Yes, nila. oo. At hindi namin alam kung nakahiga ba sila, kung ano ang ginagawa nila. Kaya, ang dami rin naming policies na binigay sa online learning kasi nga hindi namin ma-measure kung magiging effective ba kami o hindi. So, talagang nung pagdating nung pandemic na yon, sunod-sunod lahat ng mga ginawang policies, ginawang mga guidelines para at least kahit malayo kami sa mga bata, ma-engage pa rin sila dun sa learning. So, isa yon na disadvantage dun sa klase ng learner na meron tayo. Another thing, yung technology nga. Yan. Minsan Biruin hindi mo, makasabay. nagsabay-sabay ba namang mag-online yung trabaho, di ba? Si mommy at si daddy ay work from home, so kailangan nila na internet. Ito na yung mga bata, kailangan din nila na internet, di ba? So, isang disadvantage yung sabay-sabay na gumagamit ng internet sa bahay. Tapos pati yung mga kapitbahay nyo, buong community, buong Pilipinas, buong mundo. Kaya So, talaga nagkaroon din ng adjustment siguro nung dumating yung pandemic. Ang dami talaga kasi nung first period nun, parang hindi pa kaya din masustain ng internet service providers natin. So medyo nag-extend sila yung bandwidth siguro nagkaroon sila ng adjustment doon. And then isa pang naging adjustment din ng mga nasa bahay. Siyempre sama-sama yan ng pandemic. Ang hirap din yan, Ate Bash, kasi may kilala ako, sabi nila nasa isang bahay, of course nasa isang bahay, marami sila, mga bata. Siyempre, hindi mo mapaghiwa-hiwalayan. May kanya-kanya ba kayong kwarto sa bahay? Paano kung isang place lang kayo, nasa sala lang kayo, tapos sabay-sabay kayo nagsasalita? Medyo challenging talaga, no? Pero, nung nag-adjust na kayo sa online learning, medyo, di ba, nag-start na ng 2017, medyo nag-start na kayo ng online learning. Malaki na ba yung adjustment nyo nung dumating yung pandemic? Mas malaki pa ba yung naging adjustment? Pagdating sa bata, hindi gaano. Kasi ang mga bata ngayon, magagaling pa yan sa atin. Oo. Diba? Mga 2 years old pa lang yan, 3 years old. Magagaling na Bigyan mo lang yan ng tablet, alam na nila, di ba? Hindi na nila kailangan yung manual. Ang mga adjustment na nangyaring mas malaki dun sa mga teachers, sabihin natin yung mga seasoned teachers, ang hirap nilang turuan pagdating dun sa mga interactive learning tools. So, nahihirapan silang mag-adjust doon. Nahihirapan din kaming magturo sa kanila. No? Parang tinuturuan mo na yung mga estudyante, tuturuan mo yung mga seasoned teachers. At buti na lang, talaga namang naka-adjust din naman. Medyo matagal lang, pero naka-adjust din naman sila. Yes, may narinig pa nga ako, Ate Vance, no, na mga
seasoned teachers sa mga iba't ibang mga schools na nag-early retirement na Oo, rin. That marami. Kasi hirap sila maka-adapt talaga sa technology. Of course, ang dami mong pipindutin sa mag-open ka ng Zoom or yung Google Meet. Kaya marami-rami kasing platform na lumabas din. So, ang daming mga functions na kailangan mong aralin and then aaralin mo paano ka magturo. Magagawa ka pa ng setup mo. May microphone ka pa, headset, and everything. Yun yung mga challenges, isa sa mga challenges ng mga bata, mga teachers. And of course, mabigat din or malaking challenge din yun para sa isang school administrator. Diba? Kasi ang iniisip mo, yung mga bata sa bahay, mga teacher sa bahay, at yung school na iniwan nyo. Yes. Kasi yung school, hindi pwedeng sarado lang. Kasi halimbawa, may mga school din na nangungupahan lang naman sila. So, kailangan magbayad pa rin sila. May mga school na hindi nangungupahan, pero yung maintenance mo, kailangan pa rin yung sa tubig, sa kuryente, yung safety. Siyempre, marami pa rin gamit doon. So, iniisip mo pa rin yun. Yung bang school na iniisip mo na hindi mo mapuntahan, yung gano'n, yung walang makapunta. So, lahat yan iniisip ng isang school principal. Yes. Napaka-challenging talaga ng pagiging administrator. Siyempre, lalo na dumating yung pandemic. Pero, nung after na, hindi pa naman yata hindi pa naman officially na-declare na tapos na ang pandemic. Pero marami na sa atin na nakapag-adjust, lalo na sa school, sa learning, online learning. Kaya nga ngayon, pag nagkaroon ng mga calamities, minsan sabi ng mga ibang teachers, merong online. Okay. So may solution na na-create para sa mga ganitong sitwasyon online. And then may mga nakapag-adjust na rin talaga ang mga tao. And kamusta ka naman, Ate Vansh? Very stressful yung time na yun, ano? Nung pumasok naman yung 2020 pandemic, 21 ganun pa rin, may mga lockdown pa rin. And then 22, medyo nag-face-to-face na talaga. Kamusta naman yung masayang pagbabalik ng makwento lang natin. Bago bumalik, bago magbukas uli, sa isang school principal, marami pa rin yung ginagawa. Kasi gagawa ko uli ng policies. Ang school principal kasi puro policies yan guidelines, paano bumalik. So, si DOH ang daming binibigay sa atin, di ba? Tapos si local government ang daming binibigay din sa atin. Pagsasamahin mo ngayon yon plus si DepEd. Lahat yung pagsasamahin mo para makabuo ka ng guidelines. Pagdating pa lang ng bata diyan sa gate, anong gagawin? Pagpasok pa lang dun sa receiving area, anong gagawin? Ang daming staff. Pagdating dun sa pintuan ng classroom, Pagdating sa loob, meron pa rin. So, ang daming gagawin ng bata pagbalik na hindi naman nila ginagawa dati. Di ba pagpasok nila, ang saya-saya nilang papasok lang, dapat complete yung uniform nila, meron silang baon, tapos mag-aaral sila. Nung pagbalik ng face-to-face, ibang-iba. Kasi may restrictions pa rin na ang dami pa rin naming sinusunod na guidelines, or else hindi kami talaga papayagan ng DepEd na mag-open ng face-to-face. So bilang isang administrator talaga, kung mapapakinggan nyo po, ang hirap nung ganong sitwasyon kasi ang dami mong iniisip Parang gusto mong hatiin yung sarili mga diba, na in different places na kailangan mo kasing makita. Papaano ka naman bilang asawa? Ganun ba naging stressful ka ba sa bahay? Madalas ba kayo nag-aaway ni DJ? Kasi minsan, di ba, syempre, pag stress ka, huwag mo kong istorbo yung nag-aaway ba kayo ni DJ Happy? Tanong lang. Hindi naman. Kasi ako, introvert ako Okay. So, meron akong yung na-schedule ko yung sarili ko na, nasa school ako, so hindi pwede yung pagiging introvert ko kasi nasa school ka, Pero once na umalis na ako sa school, ayun na, nag-iiba na yung personality ko. Bumabalik na ako sa pagiging introvert ko talaga. So, pagdating sa bahay, hindi ako nagsasalita. Tahimik ako, hindi ako nagsasalita. Si DJ Happy, kung paano nyo nakikita dito, ganon din siya sa bahay. DJ talaga siya,
napakadaldal niya. Okay. Dalawa lang kami, di ba? Dalawa lang kami sa bahay, pero napakadaldal niya talaga. So, ako yung nakatahimik lang. Parang hindi ako teacher sa bahay. Talagang ano lang ako, yes, oo. Yung Okay. basta yun, gawa lang ako ng gawa sa bahay, tapos hindi ako nagsasalita. Yun, ang ganda, no? Ang ganda ng combination nila ni DJ Happy. So yung isa, talagang DJ talaga hanggang sa bahay. And then si Teacher Banji, medyo tahimik lang. So hayaan mo lang magsalita lang si DJ Happy, and then oo lang. So wala masyadong conflict, wala masyadong pagtatalunan, di ba? Pero syempre may mga, Meron meron din. Mga, ano lang, yung mga simpleng bagay. Oo. Madali namang maayos Oo. yun. So yun talaga yung isa sa mga challenges natin nung pumasok yung pandemic. Pero dito tayo, Ate Banj, paano mo na-sustain yun? Ano yung pinanghahawakan mo hanggang ngayon, 'di ba? Kasi marami din tayong ginagawa or maraming responsibilities pagdating naman dito din sa church. Oo. Kasi sa church naging chairperson kayo, Ate Right Banj. now, chairperson ako Chairperson pala ng yun, sorry. Nurture. Nurture. Oo. Yan, chairperson ng Nurture and vice chair ng anniversary committee. Tapos ang isa pang ginagawa kong talagang kailangan ng oras ay yung sa membership census. Okay. May binigay kasi sa atin ang MEA na information system. So kailangan lahat talaga ng member ng ating church ay i-enroll dun sa information system na yon. So mano-mano ko siyang ginagawa. So kung ilang hundreds yung nasa records natin, isa-isa ko yung ilalagay dun sa system. So, i-encode nyo. I-encode ko siya. yun. Oo. So, for enrollment ng bawat member. Pero maganda naman yun. Ate Maganda, Banj, kasi maganda. tracking yun ng Yes. So, na-appreciate ko talaga siya. Tsaka database ng membership Oo, ng oo. isang simbahan ng local church. So, MEA yun. MEA, So, oo. Southwest, Northwest, and lahat. Lahat dito na, sa oo. Manila Episcopal Ang area. ganda ng ginawa nila. Napakaganda po ng info system na yon na ginawa, na nasimulan. At ano po natin yung gamitin natin yung opportunity na yon na meron tayo na mag-improve lalo ang ating simbahan, di ba? Doon sa membership kasi syempre maraming nawala na sa listahan, Oo, di ba? yun. I-update din natin. Parang ano lang yan census din naman Census yan. yan, oo. So dito sa ating mga ginagawa, Ate Banj, napaka-busy. Paano ka nakakakuha ng kalakasan? Paano mo nasusustain yung pagiging jolly, happy na siyempre, asawa mo si DJ Happy. Kaya happy ka rin talaga. Anyway, yung pagiging masayahin mo, very energetic sa every Sunday magkikita tayo. Oo. Talagang push. Parang ganun yung personality mo na nakikita ko lagi sa every activity, every Sunday na magkikita tayo. Paano mo siya na-sustain? Ano yung pinagkukuhanan mo ng lakas? Definitely sa Panginoon, Amen. di ba? So, merong time management, no? Yung importante araw-araw may nare-receive kang word from God na may revelation siya sa'yo personal. Hindi yung narinig mo lang. Okay. Oo. So, talagang kailangan mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Whether nadinig mo ba yan, nabasa mo ba yan, kinanta mo ba yan. So, kailangan mag-reflect ka talaga doon. Yes. Oo. So, yung reflection mo na yun yung nagbibigay, o yung reflection ko na yun yung nagbibigay sa akin ng kalakasan at saka inspirasyon. Yes, talagang napaka-importante talaga yung intimate relationship sa Panginoon, di ba? Yung prayer time, meron tayong talaga sa Panginoon especially pag medyo hirap tayo or napapagod tayo physically or emotionally. Talagang yun yung kailangan natin. Diretso tayo sa Panginoon, wag na sa iba muna. Okay, di ba? Parang Lord, ikaw ang bahala, di ba? Yun yung usually na yun ang madalas. Pero bilang teacher naman outside the school, itong Sunday school, paano ka nag-start doon, Ate Banj? Ayun. Dati, attendees lang kami ng Tagalog. Buklod Filipino. Yun yung pangalan ng group ng Sunday School ng Tagalog Service.
talagang kami ay taga-pakinig lang doon. Oo. At ang teacher namin doon ay si Engineer Calderon. Okay? Ang taas talaga na respeto namin sa kanya. Mahal na mahal namin siya, lahat kami, no? At dumating yung time na umuwi na siya sa Panginoon. At naiwan yung buklod ng walang teacher. Walang nagtuturo. Walang sa Sunday school. magtuturo, ano. So, for the longest time, talagang si Engineer Calderon yung namin, inaasahan namin every Sunday. Hindi ko nga maalala kung may pumalit ba sa kanya ng isang Sunday man lang. Parang wala. Kaya nung nawala siya, sino na ngayon yung magtuturo? Nang nakakatuwa, sa tagal niyang pagtuturo, ang dami pa lang na mold ni Engineer Calderon sa amin. Ang daming teacher na lumabas dun sa Buklod Filipino. Hindi siya nagturuan? Hindi nagturuan. Parang lahat ng may gift or lahat ng parang na-develop ni Engineer Calderon lumabas nung umuwi na siya sa Panginoon. Siguro parang sabi niya, kayo naman. Kayo naman, ayan. So, and then, isa ako dun sa kayo dun naging guro ng Buklod Filipino. yes. So, parang nagkaroon kayo ng scheduling ba ng... Oo, may scheduling. Nag-uusap-usap kami. Halimbawa, for this month, ang mga guro ang teacher, Sunday school teacher ng teachers ng Buklod Filipino ay ako, si Attorney Carid Grasa, Okay. si Kuya Lem Kimpo, tapos si Ate Janet Martinez. Siya rin yung may hawak ng unang biyaya. At sa Tagalog din yun. At si Ate Eva Angeles. Oo, Yes. nagtuturo din siya doon. So, marami kami. At Nakakatuwa, no? Kasi madalas po na-experience ko rin yung tuturuan. oo. Ikaw na magturo. Pero doon talagang ang may ganda mistake. ng iniwan ni Engineer Calderon. Engineer Calderon na yun yung nag-instill sa ating mga puso na then doon nyo rin siguro na start na rin na yung passion nyo talaga din sa pagtuturo. No? Isa yun sa passion. Yung pagtuturo sa Sunday school, no? Hindi lang sa school, sa mga bata, sa Sunday school na rin. Hindi rin kasi ganun kadali. Hindi. Oo. Iba rin yung pagtuturo sa classroom. Iba rin yung pagtuturo dito sa church. Hindi rin siya Malaki kasi, yung pagkakaiba. This is Hindi pwede. diba? Hindi siya ganun eh. Iba kasi syempre iba yung learnings na dapat na tinuturo natin dun sa based dun sa Bible, di ba? Yung teachings ni Lord, ni Jesus. Yun yung ganun. Meron bang mga mahirap na sitwasyon or Sa Sunday school? naman? Sunday Oo, school naman marami. tayo. Marami din. hindi pala ligtas, no? Hindi, oo. Na- Maraming challenges challenges. dyan. Oo. Maraming challenges din ang pagtuturo sa Sunday school. Siyempre, iba-iba ng ages yan eh. Kahit sabihin mo na Sunday school for adult, siyempre magkakaiba pa rin yan. Medyo may malalaki yung range ng agwat, yung ganyan, may malalaki yung gap. And then, may iba't ibang, galing din sila sa iba't ibang generation. Oo. So, alam mo naman na iba-iba rin ang characteristics niyan. Tapos, syempre, iba-iba rin sila ng knowledge sa Bible. Merong basic lang, merong advanced, merong mas magaling pa sa'yo. At meron naman, sa experience, iba-iba din. No, may malalim na sa experience, merong hindi pa naman, merong nagsisimula pa lang sa buhay ngayon. So iba-iba siya, malawak yung klase ng estudyante mo. And hindi ka rin pwedeng magturo ng tiningnan mo lang yung guide. Tama. Oo, wag niyong gagawin po 'yon. Parang magiging lang yun, parang sinusunod mo lang, babasahin mo na. Parang ganun yung mangyayari. Kapag ka ganun na tinignan mo lang sa guide, kailangan mo ring Kailangan mag-aral ka. Kapag ka Bible teacher ka, Sunday school teacher ka, iba yon. Kailangan mag-aral ka talagang mabuti. Kasi sa amin bilang isang teacher talaga, grabe yung pag-aaral namin bago humarap sa bata. Siyempre, tama. Ito, nag-aaral ka para sa Panginoon. Haharap ka sa Panginoon nang hindi ready. Grabe yun. Hindi maling-mali yun. So, Kaya kailangan i-equip mo rin yung yes, sarili mo. oo. No,
syempre kailangan nating makipagniig sa Panginoon pa rin bago tayo magturo. Yes, Of course. so- Syempre katulad niyan, katulad namin dati sa Sunday school, hindi lang Sunday school, sa VCS experience ko rin Ate Banj nung kasi mayroong VCS teachers training din yan Yes, So oo. dadaan ka rin sa mga training, ano yung ituturo mo, tungkol saan ito. Oo. Hindi lang basta basahin mo, then mag-sharing kayo. Hindi lang Hindi Meron lang kang ganon. kailangan ituro. Yes, oo. Na kailangan mo instill katulad ng ginawa ni Engineer Calderon, Jose Calderon. Oo. Jose Calderon na may na-instill talaga sa Oo. ating mga puso. Yan ang nakakatuwa po sa pagiging teacher. Of course, alam natin na yun naman yung katuwaan ng pagiging isang guro. Yung meron kang nai-impart sa mga estudyante mo. Whether sa Sunday school yan, sa school mismo, mga bata. Alam mo, kasi si Mama, mother ko, shoutout kay Mama, Carol Ate Mendilio. Carol. Preschool teacher siya. Then naging administrator din ng Oo. preschool siya. And then naging registrar din Yes, siya, no? So nakita ko sa kanya noon yung passion din niya sa pagtuturo sa mga bata. And mahirap nga talaga. Kaya nabanggit ko kanina, talagang mahirap maging isang guro kasi lalo na sa mga bata. Oo, ang napakahirap niyan. Napakahirap. Pero nandun yung pag nakita niya yung yumayakap sa kanya mga students, teacher, babatiin ka, di ba? Ang saya sa Ang saya pakiramdam yun, oo. bilang isang guro. Meron ka bang mga katulad niyan, may mga dati kang estudyante na nami-meet ngayong panahon na ito? Oo. Ngayon, yung nami-meet sa Facebook na. Oo. nga. yung Online talaga. Online talaga. Yung hinahanap ka nila. Hinahanap Actually, friend ko nga halos lahat friend ko. O, hinahanap ka nila, ipa-friend ka nila. Tapos, nagkukwento sila sa'yo. Ang galing. Actually, may estudyante nga kami dito naalala ko kasi recently lang, dito sa Central Church, yung magulang nagsusumbong pa hanggang ngayon sa akin. Hanggang ngayon. Oo, sabi niya, teacher, anong gagawin ko dito kay student A? Sabi niya ganyan. Kasi ganito, teacher, ang nangyari. Blah, blah, blah. Yung problema niya, ganon. So, syempre, nasa akin pa rin naman yung parang anak ko na rin kasi yung ang mga teacher kasi, di ba, sabi mo nga kanina, pangalawang magulang. So, payo ka pa rin kahit na hindi na talaga kayo related, ano. So, pinapayuhan ko pa rin kung paano gagawin, kung anong gagawin nung magulang dun sa bata. At kinakausap ko rin yung bata. So, parang hindi kami nawala dito. Pangmatagalan talaga. Pangmatagalan. Parang pag once na naging teacher ka, for life na eh. Oo. Tsaka nagiging inaanak ko sila. Talaga. Marami akong inaanak na estudyante. Hindi, alam ko meron din tayong, syempre, nag-estudyante nyo rin dito sa Central na kasama pa rin natin ngayon dito, di ba? Oo. Oo. Oo, Shoutout marami dyan. din. Marami din dito sa members na naging estudyante ko. Teacher Banji. Kaya talagang kilala si Teacher Banji Na as teacher. Banji Oo. pagdating dito sa Central UMC, no? So lahat mga nakakakilala kay Ate Banji, Teacher Banji, or ito ang hindi nyo alam, ang tawag sa kanya dito, madalas sa amin sa GCC. Ano? Madam. Oo. Sino nagpauso niyan? Ikaw? Hindi, DJ Happy. Siya ba? Siya rin matawag si Madam. Oo, Madam. Yan, so napaka tawag doon, ang hirap din, ano, parang ang hirap ibalanse yung sa pagiging sa buhay ng isang teacher. Yan. So baka meron kang gustong i-impart or ipayo sa ating mga viewers, Ate Banji, sa yung mga gustong mag-teacher at saka yung mga nag-uumpisa ngayon na nagti-teacher or mag-graduate pa lang, kukuha sa magtuturo pa lang, no, mga bagong teachers natin. Baka may gusto kang i-share sa kanila or i-share na impart sa kanila. Maraming ganyan nagtatanong sa akin na kung gustong mag-teacher. So, dini-discourage ko talaga sila. Talaga? Kasi hindi ito madali. So, tinatanong ko sila, bakit mo gustong maging teacher? Tapos, i-assess ko yung sagot nila. Huwag kang mag-teacher. Ganun. So, pag di ko nakita talaga yung passion na sinasabi mo kanina na lumabas sa akin
ng half nung aking nung aking career, doon lang siya lumabas. Mahirap kasi talaga siya. So kung hindi buo ang loob mo, kung wala doon yung passion mo, at kung hindi pagbabago ng bata yung gusto mong mangyari, at gusto mo lang sumweldo, hindi ka para sa pagiging guro. So sinasabi ko lagi, walang pera sa pagiging guro. Meron maraming course, maraming paraan. Pero hindi talaga iyon yung binibigay ng profesyon na to tawag dito, kailangan nandun yung devotion mo talaga. Andun talaga yung passion mo, at ang iniisip mo talaga yung bata, yung mga learners. Yes. Yan. At Ivange, matanong ko lang. Kasi yung industry or yung nas private na school ka ba previously, no? Pero nakapagturo ka ba sa public school? Experience ko sa public school nung internship ko. Internship? Oo, Anong difference ng anong difference ng nung na-experience mo sa public school and sa private school na medyo dun matagal kang nag-serve sa private school? Sa public school kasi, public. So, ang daming bata. Talaga yung, pag sinabi mong population, public school yun. Okay. At marami ding guro, di ba? Marami ka ring teachers na makakasama. At yung pinaka-management nyo, syempre yung Department of Education. Okay. So, medyo malawak. Meron silang school, meron silang division, meron silang regional, tapos may national, ganun yung setup nila. As in government talaga. Government setup, just like other yung government agencies. Sa private kasi, usually lang yan, classroom teacher, tapos si middle management, si principal, or may isang school administrator, tapos yung board of trustees na. Okay. So, ganun lang siya kasimple. At yung number of pupils, syempre mas konti lang siya. Kung big school yung private, ayun, siguro mga around 1,000, ganyan. Pag kinumpara mo pa rin sa public, mas marami talaga yung public. Ganun din sa mga teachers. Kasi sa public, pwedeng sa isang department nyo, nasa 50 kayo, pwedeng sa isang grade, nasa 300 kayo, yung mga ganun. Ang private, usually kapag small school, isang grade, isang section, isang teacher. So, ganun lang siya kasimple. So, pag minanage mo rin, mas konti lang yung kausap mo. Mas madali mong masabi, mag-guide sila kung ano yung gusto mong gawin. Kaya, Ate Vange, yung iba talaga, hindi naman sa dinidiscourage natin doon sa public. Kaya lang, yun nga, dahil sa dami minsan ng mga estudyante sa isang classroom, ako na-experience ko, grade 1 ako sa public school yun sa may Las Piñas. Marami talaga kayo sa isang classroom. Pero, yun nga, yung conducive pa ba yung lugar, yung classroom nyo for learning, nakakaintindihan pa ba kayo ng teacher, kilala ka pa ba ng teacher mo, kasi sa ang dami nyo, matandaan ba kayo ng teacher mo, di ba? Parang ganon. Balik tayo dun sa maipapayo mo sa mga gustong mag-teacher. May papayo mo ba kung public, gusto nila mag-public kayo or mag-private kayo? Nakakalungkot yung tanong na yan. Ang nangyayari kasing trend, yung reality, ang mga teacher, ang mga newly grad na teacher, pumapasok yan sa private school. Okay. Kumukuha sila ng experience. Mga hanggang 2 years sila doon, 3 years. After that, iiwanan ka na nila kasi gusto nilang mag-public. Kasi naman, pag napunta ka talaga sa public, nandun yung security nila, may tenure na sila doon, at marami silang benefits. Depende pa kung anong city ka. Talagang bilang isang guro, masarap naman talagang magturo sa public kapag ka ganon. Kaya yun ang nangyayari. So yung mga newly grad, kumukuha lang sila na experience dun sa private school kasi iwan na nila. Yun yung masakit naman sa mga private school administrator.
itinrain mo yung mga teacher na yan, di ba? Nag-invest ka ng training sa kanila, ng pera, ng oras. Tapos yun nga, iiwan ka nila. Yan. Walang ang permanent or walang forever. Pero ang maganda yung nabanggit natin Ate Banji kanina sa pagtuturo, kailangan mo ng passion eh. Ito yung gustong-gusto kong quote na doing something you don't care about is called stress. And doing something you love is called passion. Yes. So dapat mayroong pagmamahal kung anumang industry ka or anong work meron ka, pag meron kang love, 'di ba? Doon sa ginagawa mo, meron kang pagpapahalaga is nandun yung passion. Magagawa mo siya ng masaya kahit hindi ka stressful. Katulad ni Ate Banji, nandun yung passion niya sa pagtuturo. Kaya makikita mo si Ate Banji, masaya, hindi nakakaedad, 'di ba? Hindi nakakaedad. Bumabata ng bumabata. Pabaliktad. Diba? Kasi yung walang stress, di ba? Doon natin makita kasi katulad nga na tinasabi ng karamihan, stress is the mother of all disease, di ba? Totoo yan. Kasi pag stress ka sa lahat, ayan, kakasakit ka, sakit ulo. Bakit ka po magpapaka-stress, di ba? Basta meron kang maganda yung meron kang pagmamahal. Especially ang ganda nung sinabi mo Ate Banji, no? Kung meron kang pagmamahal or meron kang tawag dito dun sa estudyante, meron kang gusto mong may ma-impart ka sa estudyante. Yun yung tinatanong mo sa mga nagtatanong sa'yo. Kung gusto mag-teacher. No? And then kung wala dun yung nakita mong Huwag kang mag-teacher. Kasi ibang profession ito eh. Seryosong profession ito. Hindi to basta-basta trabaho lang. Yes. Whether nasa public ka or nasa private ka, kailangan talaga kapag isa kang teacher, nasa puso mo talaga yun. Yes, yan. So dapat nasa puso. And lastly, Ate Banj, kamusta ka naman? No? Mga musta ulit ako. Yan. So dito sa ating church sa Central UMC, so ganun din, nandun din yung passion mo to serve yung dito sa iyong mga responsibilities bilang chair, bilang vice chair ng ating mga ministries dito. So papaano mo siya ginagawang yung masustain din yung mga trabaho dito? Time management pa rin. Ganun pa rin. Oo, kasi kapag hindi mo talaga minanage, lalo na ngayon sunod-sunod talaga yung mga activities, mahirap talaga. So, time management lang. Tapos syempre kapag talagang na-stress ka na, hinto ka muna, hinto ka lang. Yan. And of course, syempre, andyan pa rin yung service natin sa Panginoon na ito, yung ginagawa natin, hindi para sa atin. Hindi lang para sa atin kundi para sa ikaluwalhati ng ating Panginoon, sa ikatataas ng kanyang pangalan. Hindi para sa ikatatanyag ng ating mga pangalan. Yun yung ministry natin, di ba? So, napakagandang kulang talaga yung oras natin. Ay, kulang. Oo. Kulang na kulang. Nasa teaching pa lang tayo. Oo, teaching. Parang gusto ko may part 2, Ate Banj. Teaching pa lang. Susunod siguro parang January, may February tayo. Mayroon na kasi naka-line up, sayang, no? Yung gusto nating yung paano naman yung si Ate Banji. Sino si Ate Banji sa loob ng pamamahay bilang asawa? Yan ang magandang topic. Sa susunod, baka po pwede ka ulit, Ate Banji. Sige, kayo ni natin. DJ Happy. Ayan, gusto kong ang gandang topic siguro yan. But for now, gusto kong pasalamatan again, Ate Banji, for your time na mapaunlakan ang Anything Goes with DJ Jen sa ngayon. Okay, sa pagkakataong ito, maraming salamat, Ate Banji. But before we end, no, baka may gusto kong pasalamatan sa ating mga viewers, pwede mo pong pasalamatan sila. Salamat sa staff at bumubuo ng Anything Goes with DJ Happy and DJ Jen. Salamat sa pag-imbita nyo sa akin. Nawa ay may na-inspire tayo ng mga viewers natin ngayong gabi. Ayan, so what an inspiring episode po sa gabing ito. Napakagandang I hope and I know na meron kayong napulot
na aral sa ating mula sa ating guest ngayon dito sa Anything Goes na kasama natin si Ate Banji. Again, thank you very much sa ating guest, Ate Banji, and of course sa bumubuo ng Anything Goes with DJ Happy sa GCCF, sa Central United Methodist Church, and of course sa ating Panginoon. And sa susunod na sama-sama po ulit tayo sa susunod na Sabado, 7 p.m. dito sa Anything Goes with DJ Happy. And as we always say, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.